Dito sa dilim, nilabas mo ang sakit. Mga kwentong pilit mong kinikimkim. Hindi ka nag-isa, may makikinig sa'yo. Sa bawat luha mo, may kwento kang totoo. Iyak mo lang, huwag mong pigilan. Sa puso mong sugatan, sa bawat confession mo, may paghilom na darating din balang araw. Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Isang kwento na naman ng pag-ibig, pagsubok at masakit na katotohanan ng ating pagsasaluhan sa araw na ito. Madalas nating isipin na ang pamilya ang pinakamatibay na sandigan sa lahat ng pagkakataon. Ngunit paano kung ang mismong tibok ng puso ang maging mitsa ng pagkakasira ng isang samahang binuo ng mahabang panahon? Sa pagitan ng dugo at ng taong pinapangarap mo, alin ang pipiliin mo kung pareho silang mahalaga sa buhay mo? Ihanda ang inyong mga sarili sa isang emosyonal at madamdaming paglalakbay na magpapakita ng bigat ng sakripisyo sa ngalan ng pag-ibig. Paalala lang mga ka-confess, ang kwentong inyong mapapakinggan ay katang-isip lamang at nilikha para sa layunin ng libangan at pagbibigay aral. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Babala mga ka-confess, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang hindi angkop para sa mga bata. Gabay ng magulang ang mahigpit na kinakailangan. At ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Sa. Lumalaki kami ng pinsan kong si Violeta sa magandang baybayin ng Panglao, Bohol. Halos magkapatid na ang turingan naming dalawa dahil bata pa lamang kami ay magkasama na kami sa lahat ng laro at sikreto ng kabataan. Ang aming mga pamilya ay magkatabi lang ang bahay, kaya naman walang pader na naghihiwalay sa aming dalawa noon. Tuwing hapon ay magkahawak kamay kaming naglalakad sa pinungbuhangin habang pinapanood ang paglubog ng araw sa malawak na dagat. Walang anumang lihim ang namamagitan sa amin at akala ko ay habang buhay na magiging ganoon kadali at kasaya ang aming samahan. Subalit nagbago ang lahat nang dumating sa aming bayan ang isang makisig na inhinyero na si Zachary. Siya ang namamahala sa isang malaking proyekto ng resort malapit sa aming tirahan, kaya madalas namin siyang makasalubong sa daan. May kakaibang tikas si Zachary na agad pumukaw sa paningin ng mga kababaihan sa aming komunidad. Kasama na kami ni Violeta. Sa tuwing ngumingiti siya sa amin kapag kami ay nagkakatagpo, tila ba humihinto ang ikot ng mundo para sa aming dalawa. Doon nagsimula ang isang simpleng paghanga na hindi namin aakalain na magiging mitsa ng malaking bagyo sa aming buhay. Isang gabi habang nagkukwentuhan kami sa veranda ng bahay ni na Tita Wendy, na siyang nanay ni Violeta, ay nabanggit niya ang kanyang nararamdaman. Masiglang isinalaysay ni Violeta kung paano bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa tuwing nakikita si Zachary sa dalampasigan. Tahimik lang akong nakikinig habang pilit na itinago ang katotohanan ganoon din ang nararamdaman ko para sa lalaki. Ayaw kong sirain ang kasiyahan ng aking pinsan, kaya pinili kong manahimik at sarilinin ang aking lihim na paghanga. Akala ko kasi ay simpleng crush lang ito na kusang lilipas kapag natapos na ang proyekto ni Zachary. Habang lumilipas ang mga linggo, mas naging madalas ang pagkikita namin ni Zachary dahil sa mga lakad sa barangay. Si Tito Xavier, na aking ama, ang tumutulong sa kanila para sa mga legal na dokumento ng itinatayong gusali. Dahil dito, madalas dumarating si Zachary sa aming tahanan upang magdala ng mga papeles
o kaya naman ay makipag-usap. Sa tuwing naroroon siya, hindi ko maiwasang magnakaw ng tingin sa kanyang matang, tila may mahiwagang hatak. Napapansin kong ganoon din siya sa akin. May mga sulyap siyang nagpapadala ng kakaibang kuryente sa aking buong katawan. Isang hapon habang naglalakad ako mag-isa, pauwi mula sa pamilihan, biglang umulan ng napakalakas sa daan. Sumilong ako sa isang maliit na kubo at laking gulat ko nang biglang pumasok din doon si Zachary. Basang-basa kaming dalawa at doon ay nagsimula kaming mag-usap ng mas malalim tungkol sa aming mga buhay. Ikinuwento niya ang kanyang mga pangarap at kung paano niya nagustuhan ang katahimikan ng aming lalawigan. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang labi, lalo kong naramdaman na hindi na lang ito simpleng paghanga, kundi isang malalim na pag-ibig na. Hindi ko alam na sa mga sandaling iyon, unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Zachary sa akin. Napansin ko ang pagbabago sa kanyang mga kilos sa tuwing magkakasama kaming tatlo kasama si Violeta. Mas binibigyan niya ako ng atensyon, binibilhan ng paborito kong merienda at palaging tinatanong ang aking opinyon sa maraming bagay. Masakit para sa akin dahil nakikita ko ang labis na pag-asa sa mga mata ng aking pinsan. Si Violeta ay patuloy sa pag-aayos at pagpapaganda tuwing darating si Zachary. Walang kamalay-malay sa lihim na ugnayan na nabubuo sa amin. Sinubukan kong lumayo at umiwas kay Zachary para na rin sa kapakanan ng aking pinsan at pamilya. Tuwing darating siya sa aming bahay ay nagdadahilan ako na marami akong gagawin sa loob ng aking kwarto. Ngunit mapaglaro ang tadhana dahil mas lalo lang yata kaming pinaglalapit ng mga pagkakataon sa araw-araw. Isang gabi, nakatanggap ako ng liham mula sa kanya na humihiling na magkita kami sa may lumang pantalan. Kabit-kabit ang kaba at pananabik sa aking dibdib habang binabasa ang bawat titik na isinulat niya para sa akin. Pumunta ako sa pantalan at doon ko nalaman ang totoong nilalaman ng puso ng lalaking pinapangarap namin. Diretsan niyang sinabi sa akin na ako ang dahilan kung bakit masaya siyang gumising araw-araw sa Panglao. Sabi niya, batid niya ang paghanga ni Violeta, ngunit ako raw ang tunay na tinitibok ng kanyang puso. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinawakan niya ang aking kamay at naramdaman ko ang init ng pag-ibig. Subalit sa likod ng ligaya, may takot na gumapang sa aking katawan dahil alam kong masasaktan ang aking kapatid sa Turing. Hindi ko natanggihan ang pag-ibig ni Zachary dahil labis na rin ang pagmamahal ko sa kanya noon. Nagsimula kaming magkita ng patago sa iba't ibang lugar upang hindi malaman ng aking pamilya at ni Violeta. Minsan ay pumupunta kami sa isang liblib na tabing dagat sa Karatig Bayan kung saan walang sinumang nakakakilala sa amin. Sa mga sandaling magkasama kami, ipinadama niya sa akin ang isang uri ng pagmamahal na mapusok at tila walang bukas. Ang bawat yakap at halik niya ay puno ng pagnanasa na nagpabura sa lahat ng aking mga takot at pag-aalinlangan. Ngunit ang bawat ligaya na aming pinagsasaluhan ay may kalakip na matinding konsensya sa aking budhi. Tuwing uuwi ako sa bahay at makikita ko si Violeta na masayang nagkukuwento tungkol kay Zachary, nadudurog ako. Pakiramdam ko ay isa akong masamang tao na umaagaw sa kaligayahan ng pinsan kong walang ibang ginawa kundi mahalin ako. Ilang beses kong binalak na sabihin sa kanya ang katotohanan, ngunit palaging nauunahan ng takot na baka tuluyan siyang magalit. Natatakot ako na ang magandang samahan namin mula pagkabata ay tuluyang maglaho dahil lang sa isang lalaki. Isang araw, inimbitahan kami ni Zachary na mamasyal sa isang sikat na pasyalan sa Bohol kasama ang iba pang kaibigan. Kasama namin si Walter, ang matalik na kaibigan ni Zachary na pansamantalang bumibisita rin sa aming probinsya para magbakasyon. Sa buong biyahe, pilit kong pinanatili ang distansya ko kay Zachary upang hindi makahalata ang mga kasama namin. Si Violeta naman ang palaging nakatabi sa kanya, masayang tumatawa at tila ipinapakita sa lahat na may pag-asa silang dalawa. Masakit panoorin ang eksenang yon
ngunit pinilit kong mangungumiti para sa kapayapaan ng lahat. Habang naglalakad kami sa kagubatan, sandaling naiiwan kaming dalawa ni Zachary nang kumuha ng tubig ang iba. Bigla niya akong hinila sa likod ng isang malaking puno at doon ay mariin niya akong binalikan ng halik. Bulong niya sa akin, nahihirapan na raw siyang magpanggap na walang nararamdaman sa harap ng maraming tao. Sabi ko sa kanya na kailangan naming mag-ingat dahil malaki ang nakataya kapag nalaman ito ng aking pinsan. Sa kabila ng aking pakiusap, bakas sa kanyang mga mata ang determinasyon na tapusin na ang pagpapanggap na ito. Nakarating ang usapan tungkol sa aming madalas na pag-alis sa kaalaman ng nanay ni Violeta na si Tita Wendy. Isang gabi ay tinanong niya kami kung may namamagitan ba sa amin ni Zachary dahil may nakakita raw sa amin. Agad na sumagot si Violeta na wala at sinabing siya ang sinusuyo ng lalaki, kaya madalas kaming kasama. Nakita ko ang panunubig ng mga mata ng aking ina na si Tita Ula na tila may hinala na sa totoong nangyayari. Ang hapagkainan na dating puno ng tawanan ay napuno ng nakakabinging katahimikan at mabigat na pakiramdam. Hindi na nakatiis si Zachary sa tagong relasyon, kaya nagpasya siyang pumili at magtapat sa harap ng aming pamilya. Isang hapon, pumunta siya sa aming tahanan kung saan naroroon din sina Violeta at ang kanyang mga magulang. Humingi siya ng pahintulot na magsalita upang linawin ang anumang maling hinala na kumakalat sa aming maliit na komunidad. Kinabahan ako ng husto at naramdaman ko ang lamig ng aking mga kamay habang nakaupo sa tabi ng aking pinsan. Alam kong ito na ang sandali na babago sa takbo ng aming buhay magpakailanman. Humarap si Zachary kay Violeta at humingi ng paumanhin kung nagbigay man siya ng maling motibo sa kanyang mga kilos. Pagkatapos ay lumarap siya sa aking mga magulang at hinawakan ang aking kamay sa harap ng lahat. Ipinahayag niya na ako ang babaeng kanyang minamahal at nais niyang formal na ligawan sa pahintulot ng pamilya. Ang mga salitang iyon ay tila bombang sumabog sa loob ng aming sala na nag-iwan ng matinding gulat. Nakita ko ang unti-unting pagbagsak ng mga luha sa mga mata ni Violeta habang nakatingin sa aming dalawa. Hindi nakapagsalita si Violeta. Tumayo siya ng mabilis at patakbong lumabas ng aming bahay patungo sa dalampasigan. Sumunod ang kanyang ina na si Tita Wendy na nag-iwan ng matatalim na tingin sa akin bago umalis. Galit din si Tito Xavier sa akin dahil sa pagtatago ng ganitong uri ng relasyon na nakasakit sa aming kamag-anak. Nanatili akong nakatungo habang umiiyak. Naramdaman ko ang bigat ng kasalanang aking nagawa sa aking pamilya. Kahit hawak ko ang kamay ng lalaking mahal ko, pakiramdam ko ay nawalan ako ng kalahati ng aking pagkatao. Pagkatapos ng gabing yon, tuluyan nang nagbago ang pakikitungo ng pamilya ni Violeta sa aming sambahayan. Hindi na kami kinakausap ng aking pinsan at tuwing magkakasalubong kami sa daan ay tinitingnan niya ako ng may puot. Sinubukan kong lumapit sa kanya upang humingi ng tawad, ngunit palagi niya akong tinataboy at sinasabihang ahas. Napakakit sa akin na ang taong itinuring kong kapatid ay ganoon na ang tingin sa akin ngayon dahil lang sa pag-ibig. Ang aming tahanan na dating magkasundo ay napuno ng lalamunin ng lungkot at matinding hidwaan. Ipinagpatuloy namin ni Zachary ang aming relasyon, ngunit hindi na ito katulad ng dati na puno ng purong kaligayahan. Palaging may multo ng nakaraan na nakabantay sa bawat sandali na magkasama kaming dalawa sa maghapon. Madalas kaming mag-away dahil sa aking labis na pag-aalala sa kalagayan ni Violeta na nabalitaan kong hindi na kumakain. Naunawaan naman ni Zachary ang aking nararamdaman, ngunit nasasaktan din siya dahil pakiramdam niya ay hindi ko lubos na tinatanggap ang kanyang pagmamahal. Naging subok sa aming dalawa kung paano paninindigan ang pagpipili ang ginawa namin sa harap ng lahat. Dumating ang araw na natapos na ang proyekto ni Zachary sa Panglao at kailangan na niyang bumalik sa Maynila. Inanyayahan niya akong sumama sa kanya upang doon na magsimula
ng bagong buhay na malayo sa gulo ng pamilya. Nag-isip ako ng malalim kung iiwan ko ba ang aking mga magulang at ang bayang kinalakihan ko para sa pag-ibig. Kinausap ko si Tita Ula upang humingi ng payo at doon ko nalaman na mas pabor silang umalis muna ako. Sabi niya, baka sa pamamagitan ng paglayo ko ay unti-unting humupa ang galit at matutong magpatawad ang lahat. Bago ang aking pag-alis, naglakas loob akong pumunta sa bahay ni Violeta upang magpaalam sa huling pagkakataon. Nakita ko siya sa likod bahay na nakatingin sa malawak na dagat. Bakas sa kanyang mukha ang labis na kapayatan. Hindi siya lumingon nang magsalita ako, ngunit alam kong nakikinig siya sa bawat salitang aking binitawan. Sinabi ko sa kanya na hinding-hindi ko sinadyang saktan siya at sana ay dumating ang araw na mapatawad niya ako. Iniwan ko ang isang lumang litrato naming dalawa noong bata pa kami bilang alaala ng aming lumang samahan. Sumama ako kay Zachary sa Maynila at doon kami nagsimula ng isang tahimik at simpleng pamumuhay magkasama. Nagtrabaho ako sa isang kumpanya habang siya naman ay patuloy sa kanyang mga malalaking proyekto bilang enhinyero. Lumipas ang ilang taon at biniyayaan kami ng isang malusog na anak na pinangalanan naming Zari. Sa kabila ng layo at bagong buhay, hindi kailanman nawala sa aking isip ang aking pamilya sa Bohol. Palagi kong ipinagdarasal na sana ay maayos na ang lahat at matapos na ang matagal na hidwaan. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Tito Xavier na nagsasabing ikakasal na raw si Violeta kay Walter. Laking gulat ko dahil hindi ko akalaing ang kaibigan ni Zachary ang magiging katuwang sa buhay ng aking pinsan. Sinabi ng aking ama na inimbitahan kami ni Violeta na umuwi para dumalo sa kanyang pinakahihintay na kasal. Naramdaman ko ang biglang pag-agos ng luha sa aking mga mata dahil sa labis na kagalakan at kaluwagan sa dibdib. Batid ko na ito na ang senyales na naghilom na ang mga sugat ng nakaraan naming dalawa. Bumalik kami sa Panglao kasama ang aking asawa at anak upang saksihan ang mahalagang araw ni Violeta. Sa pintuan pa lang ng simbahan, agad kaming nagkatagpo ng tingin ng aking pinsan na nakasuot ng puting hiyas. Walang anumang salita ang namutawi sa aming mga labi, kundi isang mahigpit na yakap na puno ng pagpapatawad. Sa yakap na yon, naramdaman ko ang pagbabalik ng kapatid na matagal kong nawala dahil sa pagkakamali ng puso. Naintindihan namin na ang pag-ibig ay may kanya-kanyang landas na sadyang itinakda para sa bawat isa sa atin. Ngayon, masaya na kaming namumuhay ng may kapayapaan at pagmamahalan sa aming kani-kaniyang pamilya. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi lang basta pagsunod sa tibok ng puso, kundi pagtanggap din sa mga kahihinatnan nito. Ang bawat pagsubok na pinagdaanan namin ay nagsilbing aral upang mas pahalagahan ang bawat relasyon sa buhay. Kaya para sa mga nakakaranas ng ganitong pagsubok, matutong maghintay sa tamang panahon ng paghihilom ng sugat. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naninira, kundi nagtutuwid ng mga maling landas sa tamang oras at pagkakataon. At yan ang kwento ni Isa. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess. Mga pangarap
at muling lalaban.